Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, September 26, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Bagyong Opong, 6 na beses naglandfall. Probinsya ng Masbate, napuruhan. Ilang bus trips sa Pitex at Pantalan, kanselado. Mga stranded na pasahero, magpapalipas ng gabi sa terminal. Buong Calabarzon isinailalim sa red alert. Mga tabing ilog na residente sa Silang Cavite, pinalikas na. DOJ, hihiling ng blue notice sa Interpol para mahanap si Zaldico. Congressman Ko iginiit, babalik siya sa Pilipinas. Sa palakasan, Filipina tennis sensation Alex Ayala, pasok sa semis ng Jingshan Open sa China. At sa showbiz, after Jessica Sanchez, 2 Pinoy nag-uwi rin ng karangalan para sa Pilipinas. Magandang gabi pambungad sa ating newscast, mga ka-A to Z. Nasa kanlurang bahagi na ng Pilipinas, partikular sa West Philippine Sea, ang severe tropical storm Opong. Sa latest briefing ng Pag-asa, nasa 215 kilometers kanluran ng Calapan City, Oriental Mindoro ang bagyo. Taglay ang hanging umaabot sa 110 kilometers per hour at pagbugso nga abot ng 135 kph. Kumikilos ito pakanlurang hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers kada oras. Signal number 2 ang Occidental Mindoro, Calamian Islands at kanlurang bahagi ng Batangas, kabilang ang Nasugbu, Tuwi, Balayan, Lian, Calatagan at Calaca. Signal number 1 naman ang Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, dito sa Metro Manila, maging sa Rizal, Cavite at Laguna. Natitirang bahagi ng Batangas, Quezon, Camarines Norte, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Hilagang Palawan, kabilang ang Cuyo Islands. Signal number 1 din sa Aklan, hilagang bahagi ng Antique, kabilang ang Kaluya Islands at kanlurang bahagi ng Capiz. Pinag-iingat ang mga mangingisda sa mga baybayin, lalo't inaasahan ng daluyong na aabot ng 3 metro ang taas. Tansya namang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility umaga o hapon ng Sabado, September 27 ang bagyo na inaasahang tutungo sa Northern Vietnam. Posible uli itong maging bagyo sa susunod na 12 oras. Gayunpaman, asahan pa rin ang maulap na kalangitan at localized thunderstorms sa Southern Luzon sa hapon at gabi. Nag-iwan ng matinding pinsala ang bagyong Opong matapos mag-landfall sa 6 na lugar sa bansa. Pinakanapuruhan ang Masbate kung saan 3 ang naiulat na patay, habang may 3 ring nasawi sa biliran. Nagkalat ang mga natumbang puno at poste ng kuryente, kasama ang mga pira-piraso ng mga nagliparang bahagi ng bahay at gusali sa kalyeng ito sa Masbate City matapos direktang daanan ng bagyong Opong. Bunsod yan ng magdamag na hagupit ng signal number 4 o hanging aabot sa 184 kilometers per hour ang lakas. Ang pinaka-hardest hit po ay ang probinsya ng Masbate. This is in terms of damage to properties, itong linya ng komunikasyon, yung linya ng kuryente, and then ito na nga po, dun din sa nasawi, meron tayong 3 na naiulat. Sa ulat ng Office of Civil Defense, patay ang isang 30 anyos na lalaki sa bayan ng Monreal matapos mahulugan ng puno. Naipit naman ng natumbang pader sa Masbate City ang isang 16 anyos na lalaki, habang nalunod naman ng isang batang edad 6 na taon.
Libo-libong pamilya ang pansamantalang naninirahan sa mga evacuation centers. 24,579 families. Total na po yan, sir, ng 10,961 families sa loob ng mga evacuation centers and 13,618 families outside evacuation centers po. Sa Biliran, natagpo ang patay ang isang lolo at 2 apo, edad 4 at 12 sa Barangay Hall matapos tangayin ng flash flood sa bayan ng Kawayan. Nagpapatuloy ang search and retrieval operation para sa isa pang apo na 7 taong gulang. Sa Calbayog City, nakunan ng isang netizen ang mapaminsalang eye wall ng bagyong Opong sa labas lamang ng kanilang bintana. Nag-iwan rin ng matinding pinsala ang bagyo sa Burauen, Leyte, kung saan halos magiba ang Daguitan Bridge. Sa Oriental Mindoro, nawasak naman ang bubungan ng Oriental Mindoro Sports Complex. Sa ulat ng Pag-asa, 6 na beses na tumama sa lupa ang bagyong Opong. Pinakamatindi ang paglandfall ng bagyo sa Eastern Samar sa kalaliman ng gabi ng Huwebes. Naglandfall din ng 2 beses sa Masbate, 2 beses sa Romblon at 1 beses sa Oriental Mindoro ngayong Biyernes. Isinailalim sa red alert ang buong Calabarzon bilang paghahanda sa bagyong Opong. Kung kaya't agad na inilikas ang mga residente sa Silang Cavite, lalo na yung mga nakatira sa tabing ilog. Patuloy naman ang pamamahagi ng relief goods sa mga apektadong pamilya. Gayong ilang mga barangay ang binaha bago pa man tumama ang bagyo. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohano. Hindi pa man naglalandfall nitong Huwebes ng gabi ang bagyong Opong. Bahagya ng binaha ang ilang barangay sa Silang Cavite dahil sa malakas na pag-ulan. Ang kalsadang ito sa Barangay Kaong, gutter deep ang inabot na lebel ng baha, kaya pansamantalang hindi nadaanan ng mga motorista. Habang sa Pook Lumel Road naman, gatuhod ang inabot na baha. Sa Barangay Balite 1, pinasok na ng baha ang bahay ng ilang residente at ang mga motor halos malubog din sa baha. Lumakas din ang agos ng ilog sa Barangay Adlas, dahilan para ilikas ang mga residenteng maaring maapektuhan sakaling rumagasa o umapaw ito. At dahil nga nasa red alert ang buong Calabarzon at inaasahang hahagupit ang bagyong Opong Biyernes hanggang Sabado ng umaga, nagpatupad na ng preemptive evacuation ang lokal na pamahalaan ng Silang Cavite. Nakapag-deploy na po tayo ng 3 teams para po mag-ikot sa area po ng Silang at makapag-advise na din po tayo ng mga preemptive measures para po makapag-evacuate po agad yung ating mga mamamayan po sa Silang Cavite po. Habang wala pa pong bagyo or hindi pa po tumataas yung tubig, nakapagpa-evacuate na po tayo sa 11 or to 12 na barangays na po. Sa kasalukuyan, nasa 134 na pamilya na ang nailikas, habang 529 na individual naman ang namamalagi sa mga evacuation center. Dito sa basketball court sa Barangay Iba sa Silang Cavite, namamalagi ang nasa 29 na pamilyang inilikas Huwebes pa lang ng gabi dahil nga sa banta ng bagyong Opong. Sila yung mga nakatira malapit sa ilog na taga nga namang delikado tuwing bumabagyo. Sa ngayon, dito sila nagpapalipas ng gabi sa mga ganitong klaseng tent kung saan sama-sama ang mga bata at maging matatanda. Si Nanay Lenny, aminadong hirap na sa ganitong sitwasyon tuwing bumabagyo. Pero aniya, kung para sa kanilang kaligtasan, lilikas sila. Talagang mahirap kami doon, ma'am. Kasi galing kami, ma'am, sa ilog. Ang tubig talaga sa amin, nalaki. Kaya sumama na lang kami. Ayun, dito kami kagabi pa. Ang laki-laki talaga ng tubig. Aniya, nagpaiwan na ang kanyang asawa doon para bantayan ang bahay at mga alagang hayop. Habang siya naman bit-bit ang kanyang anak at 8 apo sa evacuation center. The local government naman po, together with the provincial government po, is in close coordination po para matugunan po yung mga ganitong problema po para hindi na po paulit-ulit na nangyayari. So hopefully po makapag-allocate po tayo ng pondo para sa pagbili po ng lupa na pwede pong maging relocation po. Patuloy din ang repacking ng mga relief good na ipinamimigay sa mga apektadong residente at mga nanunuluyan sa evacuation centers. Mula toiletries, bigas hanggang pansapin sa higaan, kanilang pinamimigay.
Pero ngayon kasi mas ginawa nating triple. So ibig sabihin nun hindi lang naman yung sa evacuees ang focus natin. Yung mga mga na-stranded din at saka mga nawala ng kabuhayan po. So bibigyan din po natin sila ng ayuda. Wala namang naiuulat na nasawi o labis na napinsala dulot ng bagyong Opong sa naturang lalawigan. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano, Silang, Cavite. 21 individual, kabilang ang mga mambabatas na sina Zaldico, Senators Cheese Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada ang inirekomendang kasuhan kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects ayon sa Department of Justice. Base sa mga sinumpaang salaysay ng ilang dating opisyal ng DPWH, inilabas ng DOJ ang mga pangalan na isa sa ilalim sa case build-up ng National Prosecution Service. Kasama rin sa listahan ng mga opisyal, negosyante at inhinyero na iniuugnay sa kontrobersiya tulad nina former Senator Bong Revilla at ang tinaguriang BGC Boys na sina Bulacan Public Works District Engineer Henry Alcantara, Assistant Engineers Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumalig at Public Works Undersecretary Roberto Bernardo. Giit ng DOJ, batay ang rekomendasyon sa mga consistent na testimonya at hindi sa espekulasyon o chismis lamang. Tinukoy naman ang kontratista na si Sally Santos bilang nasa ilalim ng witness protection habang sinisilip pa ang iba pang posibleng kasabwat. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, marami pa itong kakasuhan pero hindi sabay-sabay. Inaalam naman kung kakayanin bang maisama pa si former Senator Nancy Binay sa unang listahan o isusunod na lang dahil sa pagpapatuloy ng investigasyon. Nananawagan si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ng full record check at background investigation kay Orly Regala Guteza, ang surprise witness ngayon sa nagdaang Senate Blue Ribbon hearing. Si Guteza na nagpakilalang dating Marine at ex-security consultant ni Congressman Zaldico ay nagsiwalat na naghatid umano siya ng pera kina Ko at House Speaker Martin Romualdez. Binigyan din ni Lacson na walang abiso o courtesy sa komite ang pagpresenta kay Guteza, habang itinanggi naman ng abogado na umano'y nagnotaryo ng kanyang affidavit na siya ang nag-redraft nito. Batay sa Senate rules, lahat ng testigo ay dapat maghain ng kanilang written statement 24 na oras bago ang hearing. Nanumpa naman si Guteza bago siya nagbigay ng testimonya. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Nanawagan ng pasensya ang Independent Commission for Infrastructure habang patuloy ang investigasyon sa flood control corruption scandal. Ayon kay ICI Executive Director Brian Keith Hosaka, kailangang suriing mabuti at beripikahin ang lahat ng testimonya bago gamiting ebidensya laban sa mga maaaring makasuhan. Giit ni Hosaka, ayaw nilang maging kasangkapan ang komisyon sa mga politikal na layunin. Dagdag pa niya, mapanganib ang agad na paniwalaan ang isang testimonya na para bang katotohanan ng hindi na maitatanggi. It's very dangerous to listen to a testimony of an individual and accept it as gospel truth. Kinumpirma ng Malacanang na hihiling ang Department of Justice ng Blue Notice sa Interpol para kay Ako Bicol Party List Representative at former House Committee on Appropriations Chairperson Zaldico. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, ang Blue Notice ay ang siyang mag-aalerto sa Interpol na kumolekta ng impormasyon kaugnay sa pagkakakilanlan ng isang tao, kabilang na ang kanyang lokasyon at mga aktibidad. Samantala, balak naman ni Ko na bumalik ng Pilipinas para pabulaanan sa anyay tamang forum ang mga alegasyon laban sa kanya. Kasunod yan ng liham ni House Speaker Bogie D. III sa kongresista kaugnay ng pagbawi sa kanyang travel clearance. Gayon din ang direktibang
magbalik bansa na siya para tugunan ang mga issue ng Pilipinas. Akusado si Ko bilang utak umano sa likod ng last-minute budget insertions at maanumalyang 2025 national budget at pagkubra sa kickback ng flood control projects na una na niyang mga tinanggihan. Binigyang lang ni D ng 10 araw si Ko o hanggang September 29 para makabalik ng Pilipinas. Konting good news naman mga ka-A to Z. Magkakaroon po ng inaasahang dagdag bawas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa abiso ng Energy Department, posibleng maglaro sa 90 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. Mayroon namang 3 sentimong posibleng dagdag sa litro ng diesel, habang 39 centavos ang itataas sa kada litro ng kerosina. Ito ang unang pagkakataon na magkakaroon ng pagbaba sa presyo ng gasolina matapos ang ika-6 na sunod na linggo ng oil price hike. Nagkulay dugo ang kalangitan sa iba't ibang lalawigan sa Bicol Region umaga ng September 26. Bunsod ng dalang mga ulap ng bagyong Opong. Pistulang beautiful danger ang eksena dahil sa pambihirang pulang kapiligiran na sinabayan pa ng sipol ng nagbabadyang bagyo na naobserbahan ang red skies sa Katarman, Albay, Sorsogon at iba pang lugar sa Masbate. Sa paliwanag ng National Oceanic and Atmospheric Administration, iba-iba ang kulay ng liwanag mula sa araw. Pero sa tuwing may mga nakaharang tulad ng dust halimbawa o kaya makapal na ulap tulad ng dala ng bagyo, mas nakakatawid ang kulay na may mahabang wavelengths o yung kulay pula. Heads up volleyball fans! Dumating na sa bansa ang Brazilian volleyball superstar na si Leila Barrios. Guest si Barrios para sa International Volleyball Federation Men's World Championship Finals Round sa Mall of Asia Arena sa September 27 to 28. Itinuturing na legendary volleyball superstar si Barrios na minsang bumihag sa puso ng mga tagahangang Pilipino, lalo na't nang gawin sa Pilipinas ang final round ng 2000 FIVB World Grand Prix. Susunod, ilang bus trips sa Pitex at Pantalan kanselado. Mga stranded na pasahero magpapalipas ng gabi sa terminal. At sa palakasan, Filipina tennis sensation Alex Ayala pasok sa semis ng Jingshan Open sa China. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nawasak ang malaking bahagi ng 200 million peso mega dike sa Antique dahil sa bagyong Opong. Hindi kinaya ng kamansihan mega dike sa Kulasi Antique ang lakas ng pagragasa ng ilog bunsod ng bagyo. Bumigay ang bahagi ng lupa na kinatatayuan ng dike dahilan para mag-iwan ng butas sa may riverbank. Itinayo nitong taong 2018 lang ang naturang dike bilang flood control at disaster prevention project. Kanselado ang ilang bus trips sa Pitex na pawang mga tatawid dagat ang biyahe patungong Visayas at Mindanao dahil sa epekto ng bagyong Opong. Yan din ang sitwasyon sa mga pantalan kaya napilitan ng mga stranded na pasahero na magpalipas ng gabi sa mga terminal at ports. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Walang magawa ang science teacher na si Madel kung hindi magpalipas ng gabi sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX matapos makansilang biyahe papuntang Iloilo City dahil sa bagyong Opong. Ayaw na niya umuwi pa Cavite lalo't dagdag gastos pa niya ito. Limited budget lang kami. So naka-budget na yung aming finances. So kailangan namin magstay, so sacrifice kami. Si Rodelin naman, mag-iilang sakay para makauwi sa Sorsogon. Bale, magmamatlog lang po ako din, sasakay na lang po ulit papuntang bayan po namin. Ilang araw na ako biyahe, galing pa akong Europe So, bali pang 3 days ko na ngayong biyahe ng biyahe. So, tuloy-tuloy na. As of 6 p.m., umabot na sa 51 trips ang nakansila sa Pitex.
Most of these are yung mga tawid dagat na papuntang Visayas at Mindanao. Pantalan ay pansamantalang kinansila upang masigurado natin yung kaligtasan ng ating mga kababayan. Pinapayagan naman ang pamunuan ng PTEX na magpalipas ng gabi ang mga stranded na pasahero. Cancel din ang flights ng iba't ibang airline companies na galing Visayas at Mindanao pabalik ng Maynila at vice versa. Ganito rin ang sitwasyon sa mga pantalan sa bansa dahilan para mas stranded ang halos 2,000 pasahero. Meron po tayo dito mga kanseladong trips dito po sa ating mga ports sa Bicol. Kanselado din po yung mga biyahe dito sa ating mga pantalan sa Bohol, Masbate, Eastern Leyte, Samar. Kanselado din po dito sa Batangas, Western Leyte, Biliran, Marinduque, Quezon, pati na rin po dito sa NCR North o yung mga nandito sa Manila na pauwi sa kanilang probinsya. May ibinibigay ang PPA at DSWD na mga hot meals sa mga stranded na pasahero. Nilinaw ng Philippine Ports Authority o PPA na otomatikong kanselado ang paglalayag ng barko oras na maglabas ng Philippine Coast Guard o PCG ng no-sail policy. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno magpapatupad sila ng forced evacuation oras na itaas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa orange alert status ng lungsod sakali mang lumakas ang epekto ng bagyong Opong. Ayon kay Moreno, bantay sarado ng lokalidad ang sitwasyon at mga lugar sa Maynila para agad makaresponde sakaling may mga ilangan ng tulong. Nakamonitor naman ng LGU sa mga malapit sa tabing dagat oras na lumakas ang hagupit ng bagyo na makakaapekto sa mga residente. Pag in-upgrade na to orange, that's it. Involuntary evacuation ang gagawin natin. Kasi ayaw naman natin sa kalagitnaan ng hambalos ng bagyo at talo ng alon, masasakripisyo naman din yung ating mga manggagawa. At sila rin, of course, lalo na yung maliliit na bata. I-re-realign ng pamahalaan ng halos 36 billion pesos na pondo mula sa flood control projects patungo sa mga programa ng DSWD ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga makikinabang ang AICS o yung Assistance to Individuals in Crisis Pamana Program at ang Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Git ng Pangulo, gagamitin ang pondo para matulungan ang maraming naghihikahos na pamilya, partikular na sa mga pangangailangan sa operasyon, gamot at pangkalusugan. Dagdag ni Marcos, pinag-aaralan din ang pag-aamyenda sa 4Ps Act para makatugon sa pangangailangan ng mga benepisaryo. Pinag-aaralan natin ang pag-aamyenda ng 4Ps Act upang mas matugunan ng wasto ang sitwasyon ng ating mga benepisyaryo. Pasintabi sa sensitibong balita, 2 insidente ng online sexual abuse. Sa Maynila, isang college student ang arestado matapos pagbantaang ipakakalat ang masaselang larawan ng isang dalagitang nakilala online. Sa Malabon naman, isang nanay kinatulan ng mahigit 20 taong kulong dahil pinwersa ang 9 na taong gulang na anak na mag-live show online. Si Kim Salinas may balitang A to Z. Hindi na nakapalag ang lalaking ito matapos arestuhin ng PNP Anti-Cybercrime Group September 24 ng gabi sa isang motel sa Maynila dahil sa reklamong online coercion laban sa isang minor de edad. Kinilala ang suspect na si alias Andres, 22 anyos, isang criminology graduating student. Nakilala niya online ng biktima na si alias Risa, 17 anyos, isang senior high school student. Nahikayat yung minor victim para magpadala ng mga picture. Kapalit noon ay siyempre dahil nagpadala ng picture yung biktima, pinadalan din ng pera. Mabilis na nakuha ng suspect ang tiwala ng biktima kapalit ng 20,000 pesos. Pero dito na nagsimula ang pananakot. Nagkaroon na ng coercion na nandito yung mga picture mo sa akin, ipapakalat ko ito pagka hindi ka nakipagkita sa akin. Sumunod na araw, nag-meet sila doon sa isang motel sa Manila. Nasa kustodiya na ng PNP-ECG ang suspect at mahaharap sa mga kasong grave coercion, photo and video voyeurism at online sexual exploitation.
May karapatan kang hindi magsalita. Samantala, hinatulan na ng Malabon Regional Trial Court ng isang inang pinuwersa sa pagla-live show online ang kanyang 9 na taong gulang na anak. Yung bata, pagka nag-live show, nagpapabayad yung nanay ng 10,000 per show. Matagal-tagal na, mayroong mga foreign nationals, mayroong local. Dito nga, nakita natin online na mayroong nagsasagawa ng ganong activity. 2 taong inabuso ng ina ang anak, bukod sa 23 taong pagkakakulong, pinagmumulta rin siya ng 800,000 piso. Nagbabala ang PNP-ACG na seryoso sila sa kampanya laban sa online sexual exploitation at tiniyak na hindi lang uhulihin ang mga sospek kundi makukulong din. May higit 200 plus yung convictions namin on different cases that we filed in the different courts all over the Philippines. Ipinagmalaki rin ng PNP-ACG ang paggamit ng forensic examination para makalap ang ebidensya kahit ang mga na-delete na files. Forensic examination ng mga cellphone o computer ng sinumang suspect. Doon makikita natin even deleted files can be recovered. Hinimok ng PNP-ACG ang publiko na agad magsumbong sa kanilang tanggapan sakaling maging biktima ng ganitong mga krimen. Para sa Balitang A to Z, Tim Salinas. Pinataob ng Filipina tennis star Alex Ayala ang Chinese veteran na si Lu Jiajing para makapasok sa semifinals ng 2025 Jingshan Tennis Open. Bagamat nahirapan si Ayala sa unang set matapos maunahan ng katunggali, agad nakabawi sa pamamagitan ng sunod-sunod na breaks upang makuha ang set. Sa ikalawang set, muntik na siyang maagawan ng momentum nang mabreak ang kanyang service, pero mabilis na bumawi at winakasan ang laban sa loob ng mahigit 1 oras. Wagi si Ayala sa score na 6-4, 6-1. Nananatili namang walang naitalang talong set si Ayala sa kanyang Asian swing. Sa semifinals, makatatapat niya ang New Zealander na si Lulu Sun. Target ni Ayala ang ikalawang WTA title matapos ang tagumpay niya sa Guadalajara Open at ang pagbangon mula sa quarterfinal exit sa Sao Paulo. Congrats and laban lang, Alex! Sa aming pagbabalik, pambato ng Pilipinas na si Kirk Bondad, wagi bilang Mr. International 2025. At isa pang Pinoy, fashion designer na si VJ Floresca, nagwagi sa Project Runway Season 21. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Hindi pa man nakaka-move on ang lahat sa pagkakapanalo ng Filipino-American singer na si Jessica Sanchez sa America's Got Talent. Panibago na namang good news ang bumuhay sa dugo ng mga Pilipino. Back to back kasi ang panalo ng Pinoys all over the world. Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. And the new Mr. International 2025 is Philippines! Another win for the Philippines. Not just once, not just twice, but 3 times in a row sa loob lamang ng 24 hours. Wagi ang pambato ng Pilipinas na si Kirk Bondad bilang Mr. International 2025 na ginanap Huwebes, September 25 sa Bangkok, Thailand. Nasungkit ni Kirk ang titulo para sa ika-17 edisyon ng naturang International Male Pageant. Tinalo ni Kirk ang mahigit 40 kandidato sa Grand Coronation Night. Tila pa suspense pa nga ang naging journey ni Kirk dahil siya ang huling tinawag sa top 20 finalists. The last person to be part of the top 20 is Philippines! Habang wit and grace naman ang kanyang performance sa Q&A. If I would have the honor, I would cause that the children, that we need to protect them, and I would give them a chance to give them more protection and cultivate education, because today's children will be tomorrow's leader. Because ultimately, I believe if we can collectively do the right decisions
even on small steps, we will do a big impact internationally. Ito na ang pangalawang korona ng bansa sa Mr. International matapos makuha ni Neil Perez ang titulo noong 2014. Congratulations, Kurt! Samantala, panibagong pasabog muli dahil gumawa rin ng kasaysayan ang Filipinong fashion designer na si VJ Floresca matapos magwagi sa season 21 ng American reality show na Project Runway. Sa finale episode ng naturang programa, emosyonal si VJ nang inanunsyong siya ang grand winner. VJ, congratulations! You're the winner of Project Runway! Matatandaang nito lamang Agosto nang nakamit ng Pinoy designer ang kanyang kauna-unahang challenge win sa Project Runway matapos bigyang twist ang iconic shuttlecock dress na dati na niyang gawa. Ayon kay VJ, nais niyang maging modern, sexy at edgy ang dating ng kanyang obra. Nauna nang sumali si Floresca sa Season 1 ng Project Runway Philippines noong 2008 at nanalo bilang runner-up. Congratulations! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Paano nga ba inilararawan ang masamang lagay ng panahon? Narito po ang nakakaaliw na pagsasalarawan mula sa ating makulit na netizen. Masungit na panahon. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ngayong September 26 na siyang itinalaga rin bilang Save Sierra Madre Day ay mula sa Eco Warrior at co-founder ng Masungi Geo Reserve na si Ann Dumalyang. Ang sabi niya, hanggat hindi ka sumusuko, hindi ka natalo. At kung pagsusumikapan mo, magbabago mo rin ang sitwasyon at makakagawa ka ng mga bundok. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend at ingat po!